mahilig ako makipagbarkada. Yan, bilang isang kabataan, syempre, mahilig ako makipagkaibigan at makipagbarkada. So, dahil sa kanila, natuto ako magbisyo. Katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, at pagsugal. Tapos, pag iinom ng alak, pagkasama ko mga barkada ko, di ko maiwasan na mag-isip ng masama sa kapwa ko tao. Hindi ko inaayos yung pag-aaral ko, wala akong inaatupag, kundi pakipagbarkada. Yun din yung nagiging dahilan kung bakit nababagsak ako sa mga subject. Wala akong kasipagan na makapag-aral. Yun ang buhay ko dati. Napit! Si Paring Marvin! Pare! Kamusta? Kamusta? Wala makata eh. Pare! Galing ako sa office. Ano nangyari? So? Limutan mo na yan! Tara, punta na lang tayo sa tambayan natin. Inom tayo, kahit isang bote lang tayo pare. Papadaan lang natin ang problema mo. Malilimos din yan! Sige. Tara! Tara! Pare, masarap to pare, try mo to pare. Pare, tikman na to pare. Nakakatanggal ng problema yan pare, makakalimutan mo lahat yan pare. Tagay na ako. Kirso, sayo mo na yan. Sayo mo na yan, inom ka, inom lang tayo. Busin mo pare, masarap. Pare, bakit di mo pinili sa akin? Lasing ka na. Ayoko na. Try mo pa, sige Ayoko na, pa. pare. Di ako Hindi minum pa ng soda. pare, tagay. Hindi pare tagay tayo, wag kang ganyan. Marami pa Kaya pare, labas din kay pare, yung mga babae pare oh. Ganun na kayo sila. Hi, miss. Pare, sila Cyril. Oh, pare Cyril. Kamusta ka pare? Okay lang pare. Tayo dito pare. Happy. Sige pare oh. O pare, sayo tayo pare. Pare, sa muna Sayo tayo pare. Sa mga bagay na yun, di ko alam pag-uwi ko pagdating sa bahay. Natuto ako makipagrebelde sa mga magulang. Dahil doon, sanhi nun, yung madalas na pag-aaway ng aking mga magulang. Ng aking lola, ng aking tito, ng aking ama. Tapos, yung tono ng pananalita ko, ayaw niya, tinutuwid niya. Ako naman, binabaliwala ko, sinasalbahe ko lang siya. Yung ganun. Pero iba yung salita na nilalabas ko, nawawala na yung pagrespeto ko sa kanila. Ibigan mo na agad. Ibigan na, bili mo pa na. Ano mo? Nanalo sila ng wete. Pwede saan mo na naman nasagap yan? Sa Carlos! Mare! Mars! Sino yan? 50,000. Laki na eh. Mamaya. Pagpuntahan natin. Wala naman chika dyan. Oo, may chika. Kami din sa'yo. Bibigay ko yung nilap ko sa'yo. Hallelujas. Salamat, binalik mo din. Alam mo, may ito. Alam mo naman yan, tinagsasorry ng gamit. May nabilitahan kami sa kanto. Ano na naman yan? Yung kapitbahay natin bagong lipat. Dumaya ng wete, nanalo. Hindi tayo pa kasi mamaya. Kung ninuluto mo, mukhang masarap. Kumare, alam mo, nagugutom na rin ako. Makikikain kami yan. Hindi pa kami nagluto sa akin. Nag-cheese na kami. Pabarato naman ako sa... Mamaya ko kaya mamaya. Mamaya pagkatapos natin kumain, hindi kaya mo rin sa iyo, pare. Sige, kayo bahala. Sige, luto pa ako mamaya. O sige. Mauna na kami na. Sige, mamaya babalikan na lang kami namin. Bye-bye. Sige. Pare, dito na ako sa bahay ko pare. Yeah pare. Yeah pare. Thank you na pare. Yeah. Thank you. Loob na ako, pare. Sige. Hintay mo sa Okay pare, alis na ako na pare. Sige, pare. Susunod na pare. Sige. Sige. Yung sinaing mo. Wala pa ng ulam. Sige, magluluto pa lang ako. Hindi naman ako yaya dito. Kasi ka na naman pag malalaman na naman ang kapatid ko yan. Ay, naku, mag-away na naman kayo. Naku, ang init. Yan, bili mo nga ako saglit ng magic sarap doon. Nagluluto ako. Ano ba yan? Ako na naman uutusan. Makakarating ko lang ngayon. Si kuya natutulog lang. Dami-dami ko trabaho dito. Ano nangyari Mag-iinit sa'yo? pa ako. Lagi mo na Pwede lang ba? ako sinusunod. Yung magagawa ko talaga ganito. Game. Bili mo nga ako saglit ng magic sarap doon. Iyo, nakita mo tulog ako rito eh. Ba't may alak ka? Minom ka? Hindi,
Hindi ka uminom, amoy alak ka? Hindi, hindi ako minom. Porket wala yung mama niyo, ganyan kayo sa akin, ha? Pa! Sa harap ka pa, umiinom ka na. Pa, natutulog ako rito Pinakain eh. mo si papa mo? Yung Pinakain mo sa kanya? Ha? Nakilala ko ang Panginoon nung hinakay ako ni Lola na pumunta sa isang church na ang sabi sa akin, may isang pastor na gustong makapag-aralin yung isang bata na hindi makapag-aral. So, si Lola, alam ni Lola na pwede akong ipasok doon sa tinutukoy ni pastor. Pero, ang sabi ni pastor, bata na maliit na hindi makapag-aral ng elementary. Ako ngayon, first year college. So, sa pamamagitan ko nakilala ang Panginoon. Naligtas ako nung nakilala ko si Pastor. Sinare niya sa akin yung salita ng Diyos at sinabi niya sa akin kung paano ko siya tanggapin. Ipinakilala niya sa akin sino si Jesus. Pinakilala niya sa akin na siya'y namatay para sa akin, sa aking mga kasalanan. At doon naunawaan ko na yung taong yon sakto kaarawan ko. Yun, masaya ako. Galing ako sa church noon. So, nagsimba ako noon, nag-worship, sayang-saya ako dahil birthday ko nga. So, nung umuwi ako galing sa church, nakasalubong ko yung papa ko na lasing, umiinom ng alak. So, pagdating ko doon, sinabi niya sa akin na umalis ako doon sa church na pinupuntahan ko. Kasi full Catholic sila, tapos ako lang yung aalis. At sinabi ko sa kanya na dito ko natagpuan yung tunay na kasiyahan. Tsaka yung saya na lagi ko nararamdaman. Iba yung nararamdaman ko sa pagpunta ko sa church. Masaya, tapos, ayun. At sa taong yon, pagkakataon yung sinabi sa akin ni Papa na pinagpili niya ako. Sinong pipiliin mo? Ang Diyos mo o ako? At sinabi ko sa kanya, pipiliin ko ang Diyos dahil mahal kita. So, ayun. Yan na yung naging sanhi ng pag-aaway namin. Na kulang na lang ihampas sa akin yung bote ng alak sa ulo ko. Ay, ikaw, bata ka, saan ka na naman galing? Galing po ako sa church namin. Sa church? Bakit po? Anong mapapala mo dyan sa church nyo? Hindi. Tayo sagrado tayong katoliko, tapos ikaw iwalay ka sa amin. Sabi ko nga sa inyo pa, di ba dito ako Sige masaya? nga. Dito ako nakakapulot ng Ay, mga nako. magandang balita pa. Papipiliin kita. Sinong pipiliin mo? Ako o ang Diyos mo? Pa, mahal kita. Pero mas mahal ko ang Panginoon natin. Kung nakikita mo sa akin, wala naman ako masamang bisyo Hindi tulad nyo, yan, inom ng inom. Lumayas ka dito. Pa! Problema namin magama to. Ayun. Yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagkikinig lang ng salita niya, tapos yung mga nalalaman mo sa kanya ng mga kabutihan, tapos in-share mo sa mga kaibigan mo, tapos yung mga kaibigan mong yun, nagtataka sila kung bakit naging ganito ako. Sinasabi ko nang dahil sa kanya. At dahil doon, unti-unti nakakasama ko yung mga kaibigan ko na dati rin may mga bisyo. At ngayon, kasama ko na sila. Pinagpe-pray ko sa ngayon, sana mas lalo pa akong makakilala sa Panginoon. Mas lalong dugusan. Gusto ko mas lalo ako lumapit sa kanyang paanan. At sana lahat ng mga nakakasalumuha kong tao ay makasama ko din sila at madala sa kanya. Purpose sa akin yung magpatuloy bilang isang kabataang Kristiyano na at nakakilala sa kanya.